Sabi ng mga matatanda, ang tiktik ay isang uri ng aswang na lumilipad tuwing gabi. Target nito ang mga buntis dahil gusto nitong sipsipin ang sanggol gamit ang mahaba nitong dila. Ang tunog na tiktik ay mas malakas kapag malayo at mahina naman kapag malapit para lituhin ang tao. Akala ko noon, usap-usapan lang hanggang sa naranasan ko ito mismo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Pagka-graduate ko ng college, lumuwas ako ng Maynila para doon magtrabaho. Mas mataas kasi yung pasahod doon kumpara dito sa probinsya. Pero isang taon lang ako doon nung nabuntis ako ng boyfriend ko. Nagdesisyon akong umuwi ng Iloilo para doon na lang ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Sa unang buwan ko sa Iloilo, simple lang yung buhay. Sa umaga, nagwawali si nanay sa bakuran habang ako'y nakukulang sa balkonahe. Pinapalabas niya ako, dapat ko kasi mahanginan ako. Madalas din na dumaan yung mga kapitbahay at bumabati sa akin. Sinasabihan ako na, "Uy, buntis ka na pala. Ingat ka ha, baka mapuntahan ka ng tiktik." Sa umpisa talaga natatawa ko kasi nung dalaga ko, hindi naman ako aware na may mga ganitong kwento. Napansin ko na halos lahat ng bahay sa baryo ay may panlaban. Bawang na nakasabit sa pinto, asin sa bintana, buntot pagi na nakadikit sa dingding. Medyo nahihiwagahan nga ako noon sa mga kinikilos ng tao. Isang hapon, dumaan si Mang Berto. Yan yung nagtitinda ng taho na taga-kabilang bayan lang. Sabi sa akin, "Ining, dito ka pala manganganak. Mag-ingat ka ha. May kalaban dito sa atin kapag buntis ka." Kinilabutan ako, pero pinakalma ako ni nanay. Sabi ni nanay, wala yan. Basta manlangin tayo at maganda. Nung mga time na yon, hindi pa rin ako naniniwala kay nanay. Pero simula noon, mas maaga na kami nagsasarado ng pinto at pintana. Si nanay naman naglalagay ng bawang at asin sa paligid. Ako naman, tahimik lang nakahiga, hawak ang tiyan ko, habang pinakikinggan ng aso na walang tigil sa tahol at doon ko unang naramdamang parang may nagmamasid sa akin. Isang gabi, pagkatapos namin kumain, nahiga ako sa papag. Tahimik lang ang gabi noon. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig mo. Tapos, bigla na lang, pumainlan lang ang kakaibang tunog. Kakaibang tunog na ang tunog ay tik-tik, tik-tik. Hindi ito kuliglig o ibon. Malinaw nanggaling sa bubong namin. Agad nagising si nanay sa kabilang kwarto at nilapitan ako. Dala niya ang itim na damit at pawang. Pinasuot niya sa akin at pinahiran ng tiyan ko ng langis. Sabi niya, "Huwag kang matakot, babantayan kita." Pero naramdaman ko na pati siya kinakabahan. Tumayo din si nanay at binaligtad ang tingting. Sabi niya kasi, pagka nakabaliktad daw yung tingting, hindi makakapasok ang aswang. Tinabihan din ako ng isa kong kamag-anak para may kasama ko. Pero dahil buntis at pagod ako, nakatulog din ako. At si nanay naman, hindi na pumikit buong magdamag, tahimik na nagbabantay sa tabi ko. Kinabukasan, paglabas namin ng bahay, nakita ko si nanay na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Narinig ko din yung mga kwento nila o yung karanasan nila sa tiktik. Sabi ni Aling Marta na may-ari ng tindahan sa tabi namin, nakita raw niya ang isang malaking nilalang na parang paniki na dumapo sa puno ng niyog malapit sa amin. Tapos si Mang Berto naman na nagtitinda ng taho. Sabi niya, nawala daw yung dalawa niyang manok at puro patak ng dugo lang ang naiwan. Si Aling Rosa naman, sinabi niya na buntis siya, may tiktik na dumadalaw sa kanila, kaya lagi silang may bawang at asin. Nag-advise pa siya na yun daw yung gamitin namin. May isa ding binatilyo, siguro anak yun ni Aling Rosa. Sabi niya, habang nagbabantay siya, may malakas na kalabog sa bubong ng kapitbahay. Pag akyat nila, bakas lang ng kalmot ang nakita nila sa yero. Simula nung araw na yun,
Nakikita kong nagkukwentuhan sila lagi ng mga kapitbahay. Tapos, may kanya-kanya silang sandata. Mga bolo, pamalo, yung baseball bat, asin, bawang. Pero kahit anong bantay, hindi nila makita ang nilalang. Ang naiwan lang gabi-gabi ay ang nakakakilabot na tunog ng tiktik. Lumipas ang mga linggo, lalong lumalayo yung tunog ng tiktik. Minsan, habang nakaupo ako, maririnig kong parang nagmagapon sa bubong. Minsan naman, may mga malakas na kalabog na parang may mabigat na dumapo sa bubong namin. At isang gabi, narinig ko ang pakpak na malakas na pumapagaspas. Paikot-ikot sa itaas ng bahay. Laging alas 11 ng gabi yun. Hanggang isang araw, napagdesisyonan nilang pulihin yung tiktik. Masyado na kasi silang napiperwisyo. Yung mga alaga nilang kambing, manok, o kahit yung baboy ay inuubos ng tiktik. Napagdesisyonan nilang pulihin ang tiktik sa gabi. Hindi ko makakalimutan ng isang gabing yun. Parang buong baryo ay nakanda para sa gyera. Simula pa lang ng hapon, dumating ang mga kapitbahay. Dala-dala ang kanya-kanyang panlaban. Asin, bawang, bolo, pamalo o yung baseball bat, pati tansan at lata na pinagtali-tali para gumawa ng malakas na ingay. Nagtulungan sila, parang may handaan, pero hindi pagkain ang nasa mesa, kundi mga gamit para lumaban sa hindi nakikitang kalaban. Sinecure din ni nanay yung tingting. Sabi niya, babalik rin niya pagsapit ng gabi. May mga asin din sa sulok ng bahay. May bawang na nakakalat sa lamesa at nakasabit. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na ang paligid. Ang mga aso biglang sabay-sabay na tumahol. At doon na nga, ang mahinang tunog ng tiktik. Hindi na ito paputol-putol, paulit-ulit na ito, palayo ng palayo. Kasabay nito, may malakas na kalabog sa bubong na parang may dumadagundong na nilalang. Ramdam ko ang bigat ng yabag niya. Nakita ko si nanay na hawak ang rosaryo, paulit-ulit na nagdadasal. Ang kamag-anak ko naman, dali-daling pumunta sa pintuan para baliktarin yung walis tingting. Yung mga kapitbahay sa labas, nagsisigawan at pumapalo ng lata, parang senyales na dumating na ang hinihintay nila. Pilit nila labanan ang takot. Mailan pang nagpapausap ng tuyong dahon at goma, panlaban daw yun sa mga aswang. Sa sobrang kaba, halos hindi na ako makahinga. Narinig kong pakpak na umiikot sa bubong, parang naghahanap ng daan, tapos biglang tumahimik ang paligid. Ang mga aso, tumatahol pa ng ilang minuto, pero maya-maya, parang walang nangyari. Tumahimik din sila. Ang tunog ng tiktik ay unti-unting lumalakas, senyales na papalayo na ito. At dahan-dahan ding kumalma ang lahat. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang ilang bakas ng kalmot sa yero at tugo malapit sa puno ng niyog. Wala namang taong nasaktan sa kanila, pero lahat kami, sigurado, dumaan talaga ang tiktik. Hanggang sa nanganak ako, tuloy-tuloy ang kaba at pantay. Hindi nawala ang paniniwala ko na may tiktik talagang nakamasid sa akin nung buntis ako sa panganay ko. At hanggang ngayon, tuwing maririnig ko ang tunog na iyon, kahit saan bumabalik lahat ng alaala ng mga gabing iyon sa Iloilo. Ilang beses naman akong binisita noon, pero parang tadhana na hindi siya mahuli. Lumawasan din kami ni nanay sa Maynila at dito ipinapatuloy ang buhay namin.